Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-ibig daw ay hindi nasusukat o nakikita sa edad ng tao. Dahil hindi natin masasabi kung kailan darating ang tamang panahon na magpaparamdam sa atin na oras na para tayo naman ay maging masaya. Ikaw kabarangay, hanggang kailan ka maghahanap ng tunay na pag-ibig para sa iyong sarili? Dear Papa Dudut, alam ko na kapag napakinggan ng masusugid mong tagapakinig ang aking kwento ay agad nila akong huhusgahan. At sasabihing matanda na ako pero hindi pa ako manahimik na lamang gaya ng sinasabi ng mga anak ko. May 4 na kasi akong anak sa 3 kong naging asawa. 2 naging anak ko sa una, 1 sa pangalawa na asawa at 1 rin sa pinakahuli. Sa ngayon ay biyudo na uli ako, Papa Dudut. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Domeng. 63 years old na ako sa ngayon at tubong Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna. Malalaki na ang mga anak ko at may kanya-kanya ng pamilya. May 1 na lamang ako sa bahay namin dahil malayo na ang mga anak ko. Ang 3 ay namalagi na sa ibang bansa. At ang bunso ko naman, bagamat nasa Pilipinas, ay may pamilya na rin at maayos naman ang buhay sa awa ng Diyos. Madalas siyang dumadalaw sa akin dahil taga-barangay Nara lamang naman sila ng pamilya niya sa Laguna. At dahil sabi ng mga anak ko ay may edad na ako ay minungkahi nilang ikuha ako ng isang kasama sa bahay. Si Auring. Anak siya ng kapatid ko na taga San Rafael, Bulacan. Mabait na bata si Auring kaya pinag-aral ko siya. Itinuring ko siyang parang tunay na anak dahil tunay ko rin naman siyang kadugo. Wala akong naging problema sa kanya at mas inaalala pa niya ako kesa sa mga tunay kong anak. Papa Dudut, regular na nagpapadala sa akin ang mga anak ko na nasa ibang bansa. Hindi man kalakihan ng bigay ng bawat isa ay pare-pareho naman ang halaga ng ibinibigay nila. Kaya kapag pinagsama-sama ay malaki na rin at sapat na para sa amin ni Auring. Kumikita rin naman ako sa maliit kong tindahan na siya ko na ring libangan, Papa Dudut. Sarili na namin ang bahay at lupang tinitirhan ko. Naipundar namin ang una kong asawa noong nabubuhay pa siya. Ang iba pa naming lupain ay namana naman ang aking anak sa yumao nilang ina kaya hindi namin problema ang matitirhan. Maayos ang samahan namin ng mga anak ko, Papa Dudut. Nagkaproblema lamang kami nang dumating sa buhay ko si Sabrina noong 2017. Dalaga at mahigit kalahati ng edad ko. 25 siya habang ako naman ay 58 na noon. Di kalayuan ang bahay namin sa kanila at nasubaybayan niya ang buhay ko mula noong mabiyudo ako sa una hanggang sa 3 at huling asawa ko, Papa Dudut. Isang kaang sigarilyo nga, Mang Domeng. Sandali lang. Mang Domeng, kumusta naman ang araw nyo? Okay naman. Ikaw, kumusta naman ang araw mo? Saan ka ba nagtatrabaho ngayon at parang bihira na kitang makita? Napalipat kami sa Alabang. Tapos na kasi yung project namin sa mall dito sa bayan. Sinong kasama ng lola mo dyan kapag umaalis kayo? Si Eloisa. Malaki naman na yung kapatid ko tsaka kaya na niya magbantay. Kung hindi kasi ako magtatrabaho, walang maibibili ng gamot ni Lola. Hindi ko naman siya pwedeng pabayaan kasi si Lola na ang itinuring kong nanay. Simula nung iwan kami ni Mama. Pasalamat na nga lang ako at hindi kami umuupa ng bahay. Kahit maliit ang bahay namin, ang mahalaga ay pag-aari namin. Yung sakaling ibabayad sa upa ay pambili na lang ng gamot ni Lola at pangkain naming magkapatid. Ang bait mong bata. Kung sa iba yan, nako sigurado. Iniwan na ang lola nila. Mahal ko si Lola. Kahit alam kong mahirap, kailangan ko siyang tulungan. Malaki ang utang na loob ko kay Lola.
Kung hindi dahil sa kanya, malamang sa kangkungan na kami pulutin ni Eloisa. Kami na lang ang itinuring na pamilya ni Lola eh. Si Mama lang naman ang anak niya. Naglaho pa na parang bula. Hindi ko malaman kung buhay pa ba o patay na. Matapos kaming iwan na parang aso, wala na rin kaming balita sa kanya. Ay nako, hayaan mo na lang yung mama mo. Kung buhay pa yon, maiisip din nun na dalawin kayo. Wala namang magulang na natitiis ang anak, kaya hayaan mo na lang. May awa ang Diyos at babalik yun kung buhay pa. Okay lang, kahit hindi na siya bumalik. Nasanay na rin naman kami ni Eloisa na wala siya eh. Okay na sa akin na kasama ko sina Eloisa at Lola. Sa bagay, ang mahalaga, maayos naman kayo. Kayo ba, Mang Doming? Wala na ba kayong balak mag-asawa uli? Bakit mo naman naitanong? Wala lang. Mag-isa ka na lang din kasi dito sa inyo. May mga asawa na mga anak mo. Di naman ako mag-isa dito. Kasama ko naman si Auring. Tsaka hindi ko alam kung mag-aasawa pa ako. Hindi ko naman isinasara ang puso ko kahit na may edad na ako. Isa pa, gusto ko rin naman na may kasama ako hanggang sa pagtanda ko. Pwede ba akong mag-apply? Sira, hindi ka ba natatakot sa akin? Natatakot saan? Bakit naman ako matatakot? Hindi ba usap-usapan ng mga tao dito? Kung gusto daw mamatay ng maaga, ako ang asawahin. Kasi 3 beses na akong namatayan ng asawa. Ba't naman ako matatakot? Ang tao kung mamamatay, mamamatay yan. Kahit nga tulog na mamatay eh. Nagiging dahilan lang yun ng mga taong walang magawa sa buhay. Ilang taon ka na ba? 25. Nako, halos kaedad ka lang ng bunso kong anak. 23 lang si Melvin ko. Baka pagtawanan ka lang ng mga tao kapag naging girlfriend kita. Ano namang masama dun? Wala naman sa edad yan, di ba? May mga artista nga at singer na halos kaedad na ng apo nila mga jowa nila pero nagmamahalan sila. Hindi naman tayo artista eh. Ordinaryong tao lang tayo. Kahit na, tao pa rin yung mga yon kahit hindi sila ordinaryo. Tsaka wala namang batas na nagsasabi na bawal umibig ang matanda sa mga mas bata eh. Hindi naman tayo papatay ng tao. Kaya tingin ko hindi naman krimen kung magiging tayo. Alam mo, nakakatuwa ang mga katwiran mo. Nakita mo naman ang buhay ko mula nung magkaisip ka, hindi ba? Oo, at nakita ko rin natutol ang mga anak mo tuwing gusto mo mag-asawa ulit mula nung mamatay yung unang misis mo. Kaya nga noon pa nag-aalangan na akong lumapit sa'yo eh. Kasi hamak na promo girl lang ako. Sigurado aalipustahin lang ako ng mga anak mo. Kaya nga, sa mga anak ko pa lang, baka sumuko ka na sa sasabihin nila. At saka matanda na ako. Siguradong puputaktiin na tayo ng chismis. Eh kung nagmamahala naman tayo, bakit natin sila pakikinggan? Hindi naman mahalaga ang sasabihin ng ibang tao. Ano, payag ka na ba maging girlfriend ako? Ang bilis mo naman. Matagal na akong may gusto sa'yo, Mang Doming. Kahit kasi may edad ka na, makisig pa rin ang tindig mo. Mukhang may ibubuga ka pa eh. Tsaka kung mahal mo rin ako, bakit pa natin patatagalin, di ba? Kung yung mga anak mo naman ang kinatatakot mo, kaya na siguro nating ipaliwanag sa kanila ang magiging relasyon natin. Sa una lang naman magagalit yung mga yun. Ang mahalaga, mapatunayan natin sa kanila na seryoso tayo. Handa ka na bang mamatay? Anong klaseng tanong yan? Biyuduhin kasi ako. Kaya natatakot ako na baka kapag napangasawa kita, mamatay ka rin gaya ng mga nauna. Hindi yan. Huwag mong isipin yung mga ganyan. Ang mahalaga, andyan ka lang para sa akin at nandito ako para sa'yo. Sigurado ka? Oo nga. Sigurado pa sa pagsikat ng araw tuwing umaga. Ano, tayo na ba? Jowa na ba kita? Hindi ba parang ang bilis? Kanina lang bumibili ka ng sigarilyo. Tapos ngayon magiging magsyota na tayo. Hindi naman na natin kailangan patagalin eh. Ano, payag ka na ba? Kasi paano ang mga anak ko? Saka na lang natin sasabihin sa kanila. Isikreto na muna natin para hindi sila mabigla. Okay lang ba sa'yo yun? Sige na nga. Ayan. O sige, mauna na ako. Babalik na lang ako mamaya. Aasikasuhin ko lang si Lola.
Kunin ko pala number mo. Text kita pagdating ko sa bahay. Okay, sige. Kukuha ako ng papel. Isusulat ko ron. Naging girlfriend ko si Sabrina ng ganun lang kadali, Papa Dudut. Hindi ko alam pero siguro nga ay may taglay pa akong kakisigan gaya ng sabi ng iba. O dahil nagandahan ako ng husto kay Sabrina kaya napapayag ako at napa-oo na makipagrelasyon sa kanya. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko na pinagaksayahan ng oras na himayin pa ang mga pangyayari kung bakit doon lahat nauwi ng ganon kadali. Basta nakaramdam ako ng saya at yon ang mahalaga. Nagsimulang pumutok ang usap-usapan tungkol sa aming dalawa ni Sabrina sa aming lugar. Hindi ko nga maintindihan kung paanong kumalat sa barangay namin yon sinekreto naman namin ni Sabrina ang tungkol sa aming relasyon. Biglang ang dami ko na lang narinig na chismis tungkol sa akin. Na kesyo hindi na raw ako naawa sa bata. Alam ko na ngang malas ako sa pag-aasawa ay dinamay ko pa si Sabrina. At si Sabrina naman sa matandang amoy lupa pa kumirengking, hindi na siya nahiya sa lola niya. Pero Papa Dudut, ako ang tipo ng lalaki na hindi sanay ng walang kasama sa buhay. Nasanay na ako na may asawang inaalagaan. Nasanay na ako na may asawang andyan para sa akin at kaagapay ko. Alam kong hindi madali lalo na at nalaman ng aking anak na bunso ang tungkol sa tinatago muna naming relasyon ni Sabrina. Papa! Pa, nandiyan ka ba sa loob? Sandali! Oh, Melvin! Ikaw pala, anak. Kasama mo ba ang mga apo ko? Hindi ko sila sinama. At talagang hindi ko sila isinama dahil may gusto lang akong itanong sa inyo. Ano naman yun? Ano tong nababalitaan ko na may girlfriend ka na naman daw na promo girl at halos kaedad ko lang? Totoo ba yun, pa? Sino namang nagbalita sa'yo niyan? Hindi na mahalaga kung sino nagbalita sa akin. Ano ka ba naman, pa? Bakit nakipagrelasyon ka na naman at sa bata pa? Hindi ka ba nahihiya? Pwede ba, Melvin? Huwag ka magtaas ng boses dyan sa labas. Pumasok ka nga muna rito sa loob ng bahay. Mamaya may makarinig pa sa'yo. Nakakahiya. Nahihiya kayong marinig ng ibang taong sasabihin ko. Samantalang hindi kayo nahihiya sa pinaggagawa nyo. Sinabing pumasok ka na dito sa loob. Pa, hindi na nakakatuwa mga pinaggagawa nyo. Nakipagrelasyon na naman kayo at sa mas bata. Hindi nyo na inisip ang sasabihin ng ibang tao? Pa, nakakatatlong asawa na kayo at lahat namatay. Tapos magdadalawang taon palang patay si mama, mag-aasawa ka na naman? Hindi pa ako mag-aasawa. Girlfriend ko pa lang si Sabrina. Girlfriend ngayon. Sa sunod aasawahin nyo na. Paano kung lokohin ka lang ng babaeng yon? Paano kung perahan ka lang? Pa, bata pa yun. Paano kung makakilala yun na mas bata sa'yo at iwan ka? May magagawa ka ba? Papa naman parang di ka nag-iisip. Ano bang masama kung mag-girlfriend ako? Anong masama? Wala. Walang masama. Pero pa, nakakahiya. Ang tanda-tanda nyo na. Hindi ka ba nahihiya? Anong sasabihin ng tao? Na hindi ka kontento? At hindi ka mabubuhay ng walang babae? Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Wala kayong pakialam sa sasabihin ng iba pero kami meron. Kami ang nahihiya sa ginagawa nyo. Melvin, sumusobra ka na ha? Hindi na maganda yung lumalabas sa bunganga mo. Kung nahihiya ka sa ginagawa ko, edi manahimik ka na lang. Tatay mo pa rin ako at wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan. Wala akong magagawa kung ikinahihiya mo ko na tatay mo. Basta, mahal ko si Sabrina. Tapos. Napakatigas ng ulo mo, pa. Alam kong tatay kita at hindi tamang mga sinasabi ko. Pero mag-isip naman kayo. Hindi nyo ba kayang tumanda ng walang babae? Matanda na ako at may mga pangangailangan ako na hindi nyo kayang ibigay. Mahal namin kayo, pa. At kaya naming ibigay ang gusto mo. Kaya nga nagtulong-tulong kami ng mga kapatid ko na alagaan kayo, di ba? Hindi ka namin pinababayaan.
Oo nga, binibigay nyo ang pangangailangan ko sa material na bagay. Pero kaya nyo bang manatili sa tabi ko? Kaya nyo bang mahalin ako ng ako lang? Sasamahan nyo ba ako rito sa bahay araw-araw? Isasama nyo ba ako kung saan-saan para mamasyal? Palagay ko, hindi. Kayo lang naman ang ayaw sumunod kina kuya sa Amerika, di ba? Matagal ka na nilang kinukuha pero ayaw niyong sumama. At least doon makakasama mo sila. May makakasama kayo sa bahay at makakasama niyo rin mga apo niyo. Ayoko doon. Hindi ako sanay sa buhay doon. Mas okay ako dito sa Pilipinas. Isa pa, walang mag-aasikaso nitong bahay. Hayaan niyo na lang ako. Hindi namin kayo pwedeng hayaan, lalo na't ganyan ang ginagawa niyo. Balitang balita na sa buong barangay ang tungkol sa inyo ng babae mo. Alam niyo ba kung ano sinasabi nila? Nagmumurang kamatis ka raw. Ang tanda-tanda mo na daw, puson mo pa inuuna mo hanggang ngayon. Hindi ka raw makontento nang wala kang babae. Pa, masakit sa akin marinig yung mga yon. Kaya pwede ba, tigilan nyo na yung babaeng yun? Masakit sa'yo o ikinahihiya mo ako? Sige, aminin ko na. Ikinakahiya kong ginagawa nyo. At nahihiya ako na naging anak mo ko. Eh di umalis ka na dito. Ikinahihiya mo pala ako eh. Umalis ka na. Hindi ko kailangan ng anak na walang respeto sa akin. Hindi kita kailangan kung sa simpleng bagay lang, kinahihiya mo na ako. Makakaalis ka na. Oo pa, aalis ako. Pero babalik ako. Babalik ako para ipaalala sa inyo na mali ang ginagawa nyo. Kailan pa naging mali ang magmahal ng tao? Dalaga si Sabrina. Byudo ako. Pareho kaming walang inaapakang tao. Paano naging mali yun? Dahil ba matanda na ako at mas bata siya sa akin? Bakit? May tamang edad ba dapat ang tao para magmahal? Pa, mahal ko kayo. Kaya ayoko na masaktan ka ng babaeng yun. Hindi porket mas bata siya sa akin ng gusto, sasaktan niya na ako. Pa naman eh. Kung wala kang magandang sasabihin, umuwi ka na. Baka hinahanap ka na ng mga apo ko. Ewan ko sa'yo pa. Basta sinisigurado ko sa'yo na makakarating kina kuya at ate to. Ikaw ang bahala. Tutal, hindi na rin naman kita mapipigilan. Gawin mo ang gusto mo at gagawin ko ang gusto ko. Umuwi ka na sa inyo. Nakarating na sa mga anak ko ang tungkol kay Sabrina Papadudut. At gaya ng inaasahan ay kapareho ni Melvin ay nagalit din sila sa akin. Peperahan lang daw ako ni Sabrina. Hindi daw siya seryoso sa akin. Bukod doon ay kung ano-ano pang masakit na salitang binitawan nila, Papadudut. Pero mahal ko si Sabrina at nakikita ko naman na kahit bata pa siya, sa akin ay maayos naman siyang karelasyon. Mabait naman siya at hindi niya ako pineperahan. Mapagmahal siya sa pamilya. Siya nag-aalaga sa kanyang kapatid at sa lola niya na matanda na. Sa maiksing panahon ay nakilala ko ang ugali ni Sabrina. Hindi po siya mahirap mahalin, Papadudut. Hindi siya kagandahan na kagaya ng mga napangasawa ko pero masasabi ko naman na maayos siyang tao. At hindi importante sa akin ang itsura para sa lalaking katulad ko na naghahanap ng pagmamahal, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudut, pinutol ng mga anak ko ang suporta nila sa akin. Padadalhan daw nila ako ulit kapag iniwan ko na ang babae ko. Masaya ako kay Sabrina kaya hindi nangyari ang gusto nila. Pakiramdam ko ay bumata rin ako sa piling niya. Natuto akong uminom kasi sinasabayan ko si Sabrina. Madalas siya sa bahay kasama ang mga kabarkada niya. Mababait na mga kabarkada ni Sabrina at masaya ako kapag kasama ko sila. Pakiramdam ko ay parang kaedad ko rin sila. Mula nung araw na pumunta sa bahay si Melvin ay hindi na muli itong bumalik pa, Papadudut. At naaminin kong nami-miss ko na ang mga anak ko at ang mga apo ko pero pasasaan ba at mapapatawa din nila ako. At hindi magtatagal ay maintindihan nila na para sa ikabubuti ko ang pinapasok ko sa buhay ko itong si Sabrina.
Kahit na hindi ako pinapadalhan ng mga anak ko ay may naipon naman akong pera galing sa mga natanggap ko sa kanila. Isa pa, may natatanggap akong pensyon galing sa namayapa kong asawa. May tindahan din ako kaya mabubuhay naman ako kahit na hindi sila magpadala. Papa Dudut, madalas akong pagtawanan ng mga tao dahil kung kailan daw ako tumanda ay saka naman ako nagbuhay na parang binata na bagong tinutubuan ng buhok sa kilikili. Usap-usapan nga sa barangay na nagmumurang kamatis daw ako. Pero wala akong pakialam sa mga sasabihin ng ibang tao. Mahal ko si Sabrina at hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Halos gabi-gabi kaming tumatagay, Papa Dudut. Natutuwa ako dahil noong ko lang naranasan ang ganon. Masaya pala kapag mahal mo ang kasama mo habang nagiinuman at nag-happy-happy kayong lahat, Papa Dudut. Mahal, wala na tayong alak. Bili pa tayo. Mabibitin mga barkada ko eh. Okay, mahal. Sige, pabili ka na lang din ng pulutan natin kay Auring. Salamat, mahal. Kuha ka na lang ng 2,000 sa wallet ko. Nice! Yan ang gusto ko sa'yo, mahal. Mabilis kang kausap. Basta masaya ka, mahal. Yun ang mahalaga. Thank you, mahal. Ay, mahal. Bukas nga pala may lakad kami ng barkada. Baka naman pwede akong humingi ng budget. Saan bang punta nyo? Sa Pasay. May pupuntahan lang kaming kakilala. Matagal ko na kasing hindi nakikita yun eh. Dadalawin lang namin. Wala na kasi akong budget eh, kaya hihingi sana ako sa'yo. Pwede ba akong sumama? Wag na, mahal. Sa susunod na lang kita isasama. Hayaan mo, isasama ko siya minsan dito sa bahay para magkakilala kayo. Promise yan, mahal, ha? Oo, mahal, promise. Magkano ba ang kailangan mo para sa lakad nyo? Ikaw na bahala, mahal. Kung magkano lang ang ibibigay mo. Kasya na ba ang 3,000, mahal? Baka pwedeng isara mo na lang sa 5,000, mahal. May bibilin pa kasi akong gamot para kay Lola eh. Nagkataon naman na hindi pa ako sumasahod. Hayaan mo, babawi ako sa'yo kapag nakasweldo ako. Sige na nga, mahal. Basta promise mo sa akin na ipapakilala mo sa akin yung kaibigan mo na pupuntahan nyo, ha? Oo naman, mahal ko. Siya, sige na. Hetong 5,000. Yay! Thank you, mahal. Painumin mo na ng gamot ang lola mo. Dito ka ba matutulog ngayong gabi, mahal? Hindi, mahal eh. Sa bahay ako matutulog, maaga kasi kami nga alis bukas. Para hindi na rin kita maistorbo. Okay, pero bukas dito ka matutulog, ha? Oo, mahal, sige. Nga pala, kumusta na mga anak mo? Kinakausap ka na ba? Hindi pa, pero okay lang kung ayaw nila akong kausapin. Bahala sila. Wala naman akong kasalanan sa kanila eh. Nagmahal lang naman ako. Eh, saan ka pala kumukuha ng panggastos at ibinibigay sa akin kung hindi ka na nila pinapadalhan? May naipon naman akong konti eh. Isa pa, may natatanggap naman akong pensyon galing sa asawa ko. Sa bagay. Pero mas maganda sana kung may natatanggap ka pa rin pera galing sa kanila. Baka mamaya maubos ipon mo. Paano ka? Nandyan ka naman eh. Kung maubusan naman ako ng pera, tutulungan mo naman ako, hindi ba? Sabi mo sa akin, ikaw ang bahala sa akin. Kaya hindi ako nag-aalala. Oo naman, mahal ko. Akong bahala sa'yo. Akong bahala sa ating dalawa. Basta sabihin mo lang sa akin kapag konti na lang pera mo, ha, para matulungan kita. Sa ngayon, ikaw na munang bahala sa akin. Alam mo naman na napupunta lang sa gamot ni Lola at sa kapatid ko ang buong kinikita ko, di ba? Oo, alam ko. Kaya nga tuwang-tuwa ako sa'yo. Salamat, mahal, ha. At least ngayon alam ko na kung sakaling mawalan ako ng pera, hindi mo ako iiwan. Mapapatunayan natin sa mga anak ko na hindi lang pera ang habol mo sa akin. Mahal, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Ipagtatanggol kita sa mga anak mo.
Ipapaliwanag ko sa kanila na nagmamahalan tayo para wag na sila magalit sa'yo at padalang ka uli ng pera. Alam mo, mahal, kahit naman walang pera yung kausapin lang nila ako, malaking bagay na sa akin yun. Hayaan mo na lang muna sila, mahal. Ang mahalaga ngayon yung tayong dalawa. Siya nga pala, mahal, pagkagaling ko sa Pasay baka matagalan bago ako mapunta ulit dito, ha? Kasi isinasama raw ako ng manager namin sa isang mall sa Batangas. May event daw siya doon. Sayang din kasi kung di ko papatusin. Ganun ba? Sige, mahal. Basta lagi mo lang akong tatawagan, ha? Oo naman, mahal. Ikaw pa ba ang hindi ko tatawagan? Mahal, ikaw na lang muna bahala kay Lola at sa kapatid ko, ha? Pakisilip na lang sila habang wala ako. Pasensya na, ha? Pati yun inaatang ko pa sa'yo. Walang problema, mahal. Ako ang bahala sa kanila. Sasabihan kita lagi sa lagay nila. Ang mahalaga, maayos ang lola mo at ang kapatid mo. Salamat, mahal. Papa Dudut umalis si Sabrina kasama ang kanyang barkada papuntang Pasay kinaumagahan noon. Mahigit 1 linggo kaming hindi nakita at miss na miss ko na siya. Alam kong pinagtatawanan ako ng mga kapitbahay ko dahil sa pinaggagawa ko. Ako kasi nag-aalaga sa lola at kapatid niya at madalas akong nasa kanila at dinadalhan sila ng pagkain. Sa loob ng mahigit 1 linggong yon ay dinadalhan ko ang lola at kapatid ni Sabrina ng almusal, tanghalian at gabihan. Madalas may soft drinks, tinapay at chichirya pa tuwing hapon pang merienda nila galing sa tindahan. Kung ano-anong mga pangahamak ang narinig ko sa mga kapitbahay ko pero hindi ko na lamang pinapansin dahil ang katwiran ko ay hindi naman sila nagpapakain sa akin. Inggit lamang sila dahil kahit na sa edad ko ay nakahana pa rin ako ng pag-ibig na totoo. Kahit matanda na ako ay nahulog pa rin sa akin si Sabrina at nagmamahalan kaming dalawa. Pero masakit pala kapag sa halip na maging maayos ang lahat. At alam mo namang ginawa mo ang lahat ay iiwan ka rin pala. Papa Dudut. Pa! Oh, anak, napasyal ka. Halika, pasok ka. Pa, mag-usap tayo. Anak, kung ang pag-uusapan natin ay tungkol kay Sabrina, tama na. Hayaan mo naman akong maging masaya. Pa, hindi ako tututol na mag-asawa kayo ulit. Pero dahil si Sabrina ang pinili mo makasama, di ko hahayaan na maisahan ka. Alam mo bang nakita ko siya sa Libertad? May kasamang lalaki. Foreigner pa. May kasamang foreigner si Sabrina. Anak naman, hindi mo kailangang siraan sa akin yung tao. Alam ko naman na ayaw mo sa kanya. Pero anak, mahal ko si Sabrina at mahal din niya ako. Pa, pineperahan ka lang ni Sabrina. Hindi mo ba nakikita? Hanggat wala akong nakikitang kasama niyang foreigner, hindi ako maniniwala. Alam ko, kaya mo lang sinasabi sa akin to dahil ayaw niyo sa kanya. Alam ko din na kaya lalong nagagalit sa akin ang mga kapatid mo dahil kung ano-anong sinasabi mo sa kanila. Anak, ayaw mo bang makita ako na masaya? Pa, mahal ka namin. Kaya ka namin pinoprotektahan. Hindi ka mahal ni Sabrina, pineperahan ka lang niya. At kung talagang ebidensyang gusto mo, may picture ako. Hindi nila ako nakita, pero kitang-kita ko sila. Baka naman kaibigan niya yung nakita mo. Kaibigan? May kaibigan ba magka-holding hands habang naglalakad at naglalampungan? Nakipagkamay pa nga ako sa foreigner niya eh. Nung iniwan sandali ni Sabrina yung foreigner, lumapit ako. Sakto na nahulog niya yung hawak-hawak niyang paper bag. Dinampot ko, tapos inabot ko sa kanya. Sa tuwa niya, kinamayan niya ako. Tapos sabi ko mag-picture kami dito sa cellphone. Oh, ayan yung picture namin ng foreigner sa Pasay. Nung lumayo ako, hinintay ko na bumalik si Sabrina. Oh, eto naman yung picture nila. Sige nga pa, sabihin mo nga sa akin kung magkaibigan lang sila.
Tama na yan, Pa. Huwag niyo nang iyakan yung babaeng kagaya niya. Hayop siya! Malilintikan siya sa akin! Napakawalang iya niya! Halos kalimutan ko kayo ng mga anak ko para lang sa kanya, tapos lulukohin niya lang ako ng ganito. Makikita niya talaga! Kaya wala talaga akong tiwala sa babaeng yun nung una pa lang. Ramdam ko na lulukohin ka lang niya. Umamin nga kayo sa akin, Pa. Sinusuportahan mo yung babaeng yun, no? Akala nyo hindi nakakarating sa akin ang balita? Pati barkada niya dinadala niya lahat dito sa bahay. Tapos kayo nagpapainom. Pa naman, di ka ba nakahalata? Dito sila lagi umiinom tapos ikaw lahat ang taya. Ang utu-utu nyo, Pa. Daig nyo pang nagbibinata. Hindi ko naman alam na ganun pala siyang klase ng tao. Mabait siya sa akin eh. Sabi niya mahal niya ako. Hayop siya. Manluloko. Makikita niya mamaya pagpunta niya dito. Anak, huwag mo munang ipagsasabi ang tungkol sa nakita mo, ha? Gusto ko siyang turuan ng leksyon. Sabi niya sa akin, siya ang bahala sa akin kapag wala na akong pera. Ako ang nagpapakain sa kanya at sa pamilya niya. Tapos ito pa ang igaganti niya sa akin? Huwag kayo mag-alala, Pa. Kahit masama ang loob ko sa ginawa niyo, gusto ko rin na makaganti ka sa babaeng yun. Salamat, anak. Sige na, mauna ka na at mamaya lang ng konti ay parating na ang makating babae na yun. Sa kabila ka na lang dumaan palabas dito sa barangay para di kayo magkasalubong kung sakali. Ayoko na maghinala siya. Sige, Pa. Pero ingat kayo, ha. Basta kung may kailangan kayo, tawagan niyo lang ako. Salamat, anak. Uwi na ako, Pa. Tawag ka na lang. Sige. Ang kapal ng mukha mo, Sabrina. Ginawa mo akong palabigasan. Matapos lahat ng mga ginawa ko para sa'yo. Nanginginig ang laman ko sa galit sa iyong babae ka. Hi, mahal! Nandito na ako. Oh, kumusta lakad mo? Okay naman, mahal ko. Kumusta yung manager mo? Akala ko ba matatagalan kayo sa Batangas? Hindi kami natuloy, mahal. Sa 1 linggo na lang daw. Ah, ganun ba? Mahal, anong niluto mo? Para sa akin lang ang niluto ko. Ha? Bakit hindi mo ko pinagluto ng pagkain? Sinabi ko naman sa iyo kanina na uuwi ako dito, di ba? Hindi ako kumain sa biyahe. Wala na rin kasing natira sa binigay mong pera, baka kapusin ako sa pamasahe kaya tiniis ko na lang gutom ko. Kumuha ka na lang ng kahit na anong dilata sa tindahan mo, pwede na yun. Gutom na talaga ako eh. Kawawa ka naman pala. Hindi ba 5,000 dala mong pera? Naubos mo lahat yun? Mahigit 1 linggo ka lang nawala ah. Kulang pa nga yung binigay mo eh. Dapat pala pinadagdagan ko sa'yo. Napainom din kami ng mga barkada ko sa Pasay, akong sumagot ng alak at pulutan. Minsan lang naman humiling sa akin yung mga yun. Mga barkada mo ba talaga ang kasama mo ron? Oo, sila kasama ko. Ano bang klaseng tanong yan? Sinungaling ka! Aray, ano ba? Bakit mo ako binato ng dilata? Ano ba nangyayari sa'yo? Inaano ba kita? Kung ayaw mo maniwala, di wag kang maniwala. Basta nagsasabi ako ng totoo. Huling-huli ka na, di ka pa rin talaga aamin? May nakakita sa inyo habang kasama mo yung foreigner mo sa Pasay. Anong foreigner? Wala akong kasamang foreigner. Sino naman makating dila nagsabi sa'yo niyan? Huwag kang maniwala sa mga yon, sinisira lang tayo nun. Anak ko ang nakakita sa inyo. Nakita kayo mismo ni Melvin. Nakita niya kayo at may picture silang dalawa ng foreigner mo. Pinakita niya sa akin yung kuha niya sa inyong dalawa ng foreigner mo na magkahawak ang mga kamay at naglalampungan. Ang galing mo rin eh, no? Akala ko iba ka eh. Akala ko totoong mabait ka at mahal mo ko ng totoo. Yun pala pineperahan mo lang ako. Ang kapal na mukha mo. Pati lola at kapatid mo, halos ako na ang nagpapakain. Tapos solokohin mo lang ako. Sinayang mo lang ang lahat, hayop ka! Oo na, sige na, tama ka. May foreigner ako. Mas mabango at mas bata sa'yo. Mas may itsura sa'yo dahil hindi pa kulubot ang mukha tulad ng sa'yo. Tsaka ano ang kinagagalit mo dyan hindi naman ako nagkukulang sa'yo ah. Ginagawa ko lahat ng gusto mo.
Kahit nga halos di ko masikmura na makipagtalik sa'yo, ginagawa ko pa rin para hindi ka lugi sa mga binibigay mo sa akin. Binabayaran ko lahat ng binibigay mo sa akin. Kahit nakakasuka na makita yung hubad mong katawan, ginagawa ko pa rin ang obligasyon ko sa'yo sa kama. Dahil alam ko naman na yun ang gusto mo eh. Tsaka ang dami mong sinasabi dyan na nag-e-enjoy ka naman, di ba? Walang hiya ka. Minahal kita ng totoo. Hindi lang init ng katawan ang ipinaramdam ko sa'yo. Totoo ang pagmamahal na inaalay ko. Demonyo kang babae ka! Demonyo na akong demonyo. Napakinabangan mo naman ako. Kung ayaw mo na sa akin, edi wag. Wala ka na din namang pera kaya wala ka na rin namang pakinabang. Ang kapal ng mukha mo! Ay di makapal. Alis na ako. Akin na lang tong dilata na binato mo ha. Nagugutom na talaga ako eh. Sige, mauna na ako sa'yo. Tama na yung pagsisentimyento mo. Matanda ka na. Baka mamaya bigla ka pang atakihin sa puso dyan. Hayop! Karmahin ka sana! Tanda mo na, naniniwala ka pa sa karma. Tanga, takot sa akin ang karma. Papa Dudut, pakiramdam ko na mga oras na yon ay para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Nakakapanghina ng mga buto at laman ang tagpo na yon. Hindi ko alam na ganun pala kabastos si Sabrina at ibang-iba ang pinakita niya sa akin noong simula. Ibang-ibang pinaramdam niya sa akin. Kaya naman gulat na gulat ako nang ipakita sa akin ng anak kong si Melvin ang mga litrato ni Sabrina kasama ang foreigner niya. Hindi pa ako nakaramdam ng ganong sakit, iba yung sakit na mawala ng asawa. Iba rin yung antas ng sakit kapag niloko ka. At sa enkwentro namin ni Sabrina na yon ay pakiramdam ko ay nabastos ako. Nabastos ng gusto ang pagkatao ko at pakiramdam ko na mga sandaling yon ay nakatapak ako sa kumunoy at unti-unti akong hinihila nito pailalim. Dumating sa punto na sa sobrang galit ko ng mga oras na yon ay hindi na ako makahinga pa. Napakawalang hiya ni Sabrina, Papa Dudut. Tama ang mga anak ko. Sana pala ay nakinig ako sa kanila nung umpisa pa lamang. Sana ay hindi ko sinayang ang pera ko, ang pagod ko at ang pagmamahal sa isang babae na walang kakwenta-kwenta. Pero pasaway kasi ang puso ng matandang ito. Masakit ang ginawa sa akin ni Sabrina pero kailangan kong subukang kalimutan ang lahat at ipagpatuloy ang buhay ko. Kahit na ako ay nasasaktan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nawalan ako ng balita kay Sabrina kahit magkalapit lamang ang mga bahay namin. Baka rin nagtago na at nahiya na siyang magpakita sa akin. Ayaw ko na rin namang makibalita tungkol sa kanya at nakikita ko madalas ang kapatid niya pag dumadaan ako sa tapat ng tindahan, pero hindi ako nagtatanong ng kahit na ano tungkol sa ate niya. Masakit ang ginawa sa akin ni Sabrina at naniniwala ako na hindi magtatagal ay kakarmahin din siya. Sa kabilang banda, dahil sa paghihiwalay namin ni Sabrina, maayos na uli kami ng mga anak ko. Alam kong sumama ang loob nila sa akin kaya hindi nila ako kinausap. Tama ang mga anak ko, matanda na ako at dapat ay ini-enjoy ko na lamang ang natitirang mga taong ko. Nakatatlong beses na rin naman akong nag-asawa at nabiyudo. Malaki ang binago ni Sabrina sa buhay ko, Papa Dudut. Natuto akong uminom at nakipagbarkada ako pero hindi na sa mga sobrang bata. Ang dating mga lasenggong kapitbahay ko na noon ay parang inis na inis sa akin ay naging mga kumpare ko na. Sila mga nakakasama ko na umiinom sa bahay. Ewan ko, Papa Dudut. Hinanap na ng katawan ko ang kasiyahan ng pag-inom ng alak. Siguro'y dahil hindi ko naranasan ang ganong saya noong kabataan ko at lalo na noong nagkaasawa ko. Madalas kaming lumalabas ng mga bago kong kaibigan, kung saan-saan kami umiinom at panay ang pasyal namin sa mga patay-sinding lugar. Maaga pa lamang ay wala na ako sa bahay, ang pamangking ko na lamang ang nagbabantay sa tindahan. Nung una ay medyo naiinis na naman sa akin si Melvin. Kaya lamang noong huli hinayaan na lamang din niya ako basta daw wag na akong kukursonada ng babae at makipagrelasyon. Tama na raw ang naging
mama nila at maging aral daw sana sa akin si Sabrina, Papa Dudut. Pa? Pa! Bakit di sumasagot si Papa? Sarado rin yung tindahan niya. Oh, di pala nakalak tong pinto. Ay, lasing na naman siguro si Papa. Oh, anong ginagawa mo dyan? Bakit diyan ka sa sofa natutulog? Nak, ikaw pala. Tumawag sa akin si Kuya, pinapagalitan ako. Ano na naman bang hinihingi mo kay Kuya? Kakapadala lang nila sa'yo nung 1 linggo Tsaka, bakit ang baho dito sa bahay pa? Nagkalat pa mga bote ng alak. Huwag mo nang intindihin yan. Lilinisin ko lahat yan mamaya. Masakit pa kasi ang ulo ko Nagkatuwaan kami ng mga kaibigan ko kagabi. Kaya pala wala na naman kayong pera. At yung tindahan nyo kakapadala lang ni Kuya, bakit sarado na naman? Wala na namang laman tindahan nyo, no? Pa, ano bang nangyayari sa inyo? Pwede ba? Masakit pa ang ulo ko. Mamaya ka na mag-sermon. Sasabihin ko kay Kuya na huwag kayong padalhan ng pera. Inuubos nyo lang sa alak at sa walang kakwenta-kwentang mga bagay Itong bahay na papabayaan nyo na. Si ate nagrereklamo na rin. Pinapatanong niya sa akin kung naipagawa nyo na raw yung bubong kasi sabi nyo tumutulo kapag umuulan. Kumusta yon? Napaayos nyo na ba? Wala akong makuhang karpintero. Hayaan mo na lang din yun. Ako na lang ang bahala. Kayong bahala tapos sina ate at kuya naman ang kinukulit nyo. Pati ako napapagalitan kasi hindi daw kita nababantayan. Pa, may sarili na akong pamilya na dapat bantayan. Huwag ka namang pasaway. Bakit? Sinabi ko bang bantayan nyo ako? Kaya ko naman ang sarili ko Ano bang problema nyo? Kung tutusin, ako naman ang nagpakahirap sa inyo Ano ba naman yung bigyan nyo ako nang hindi nyo na itatanong kung para saan? Nung nag-aaral pa lang kayo, hindi ko naman inuusisa kung para saan ang hinihingi nyo sa akin Hindi ko tinatanong kung para saan yung sinasabi nyong babayaran nyo sa eskwelahan. Ay bakit ngayon kung tanungin nyo ako parang winawaldas ko yung pera sa walang kapararakan? Mula kasi nung makilala niyo yung walang kwentang Sabrina na yon, nagbago na kayo. Kung ano-anong tinuturo niya sa inyo. Tapos ngayon naman, yung mga kaibigan mong sunog bagang kasakasama nyo, di na kayo nadala. Hoy Melvin, bawasan mo yung talas ng dila mo Baka hindi kita matansya. Oo, alam ko. Alam ko na sobra na ako. Pero mabibigay niyo ba ang mga pangangailangan ko? Di pabayaan niyo ako. Huwag niyo akong pakialaman. Ang aga-aga binibwisit mo ako. Kung paparito ka lang para bungangaan ako, pwede ba umalis ka na lang? Nag-aalala lang naman kami sa inyo kaya kami ganito. Hindi ba pwedeng sa aming magkakapatid at sa mga apo nyo na lang ubusin ang oras nyo? Pwede naman kayong magkaroon ng mga kaibigan, pero piliin nyo naman. Kita nyo na yan? Lagi na lang kayong lasing. Ang tandaan nyo na. Di ba kayo naaawa sa sarili nyo? Umalis ka na. Ganitong masakit ang ulo ko Baka kung ano pang masabi ko sa'yo na di mo magustuhan. Ewan ko sa'yo pa. Basta, makakarating sa mga kapatid ko lahat ng pinaggagawa nyo para hindi ka na nila padalhan ng pera. Hindi na kayo naawa sa mga anak nyo? Hindi porke nasa ibang bansa sila, aabusuhin nyo na. Kung ayaw nyong makinig sa akin, bahala kayo. Bahala talaga ako. Sanay na din naman akong binabaliwala nyo. Binabaliwala? Kailan namin kayo binaliwala? Binabaliwala pa namin kayo ng lagay na yan Binibigay ng mga kapatid ko mga bagay na makapagpapasaya sa inyo. Kinukuha ka na nila sa Amerika pero ayaw mo. Tapos sasabihin mo na binabaliwala ka pa namin? Sana maisip nyo yung mga nagagawa nila para sa inyo. Pero ang alam ko, hindi kami nagkulang sa inyo. Hindi kami nagpabaya. Grabe pa, nakakasama kayo ng loob. Pero bahala kayo kung ayaw nyo tong klase ng pagmamalasakit namin sa inyo. Matanda na kayo pa. Baka ngayon sundin na namin kayo at pabayaan na nga namin kayo ng tuluyan. Hindi kami nagkulang sa iyo pa. Alam nyo sa sarili nyo yan.
Kayo lang talagang sumobra. Papa Dudut, alam ko naman na hindi nagkulang ang mga anak ko sa akin. Alam ko na sobra-sobra pa nga ang hinihingi ko ang ibinibigay nila. Ako lang talaga ang pasaway at may pagkukulang kung minsan. Ayoko man sisihin na lang lagi ang naging hiwalayan namin ni Sabrina, pero yun ang naging tunay na ugat kung bakit ako nagkaganon. Napakalaki ng naging impluwensya ng babaeng yon sa akin at nahirapan ang katawan ko at isipan ko na makarecover, Papa Dudut. Mahal ko ang mga anak ko pero mas masaya ako kasama ang barkada ko kahit na alam ko na hindi tama ang mga pinaggagawa ko. Ipinagpatuloy ko ang pagsama sa mga lasenggo kong barkada hanggang sa nalulung ako ng husto. Alak, mga babae sa kabaret at kalaunan ay natutunan ko na ring magsugal. Halos may ibenta ko na ang bahay at lupa ko sa pagkalulong sa barkada at sa bisyo. Hindi ko na malaya na lumubog na ako. Hindi ko na malaya na hinahanap ko na at mas pinapahalagahan ang bisyo at barkada kesa sa sarili kong pamilya. Pa? Oh, anak, ikaw pala. Pasok ka. Tumawag sa akin si attorney. May pinapapirmahan daw kayong papeles. Isinasanla mo raw tong bahay natin? Oo, isasangla ko nga tong bahay. Wala na akong pera eh. Hindi ako pinapadala ng mga kapatid mo dahil sa sinabi mo sa kanila. O ano, masaya ka na? Ako pang sinisisi nyo sa nangyayari? Ako ang sinisisi nyo kung bakit nyo isasangla tong bahay natin? Wala na akong choice. Wala akong panggastos eh. Kung ano-ano kasing mga sinabi mo sa kapatid mo. Ayan tuloy, nawalan ako ng pera. Wala akong sinabi sa kanila na hindi totoo. Yun na nga eh. Sinabi mo lahat. Hindi mo man lang ako pinagtakpan. Kaya ayun, nawala lahat sa akin. Yung pensyon ng mama mo kulang na kulang sa akin yun. Ubus na rin ang mga naipon ko. Kasalanan mo lahat to. Kasalanan nyo pa. Kung hindi kayo nagpakalulong sa barkada at bisyo nyo, hindi magkakaganyan ang buhay nyo. Kayo ang pumili niyan. Madaming pangarap mga kapatid ko para sa inyo. Mahal ka namin pa, alam nyo yan. Mahal nyo ako? Ang sabihin nyo, wala kayong pakialam sa akin. Matanda na ako. Ang gusto ko lang naman ay libangin ang sarili ko. Pero ikaw, palibasa sumisip-sip ka sa mga kapatid mo. Ayun, kung ano-anong sinabi mong intrimitido ka. Libangin ang sarili? Saan? Sa mga babaeng bayaran? Sa sugal? Sa alak? Ganun ba maglibang? Ang galing naman ng libangan nyo. Pangmayaman. Baka kahit magkanda kuba ang mga kapatid ko sa ibang bansa, hindi sasapat sustentuhan ang luho nyo. Hindi ba kayo naaawa sa kanila? May kanya-kanya rin silang problema. Dapat nga kayo na tatay namin ang nag-aasikaso at umuunawa sa amin. Pero baliktad eh. Ikaw pa yung parang anak. Hindi ko kailangan ng pangunawa nyo. Kung isusumbat mo lang sa akin, ang bawat sentimong ibinibigay nyo. Hindi namin kayo sinusumbatan. Pinapaalalahanan ka lang namin. Mas pinapakinggan mo kasi yung barkada mong walang iniisip sa buhay kundi ang lustayin ng pera na hindi rin nila pinaghirapan. Hindi ba kami mahalaga sa'yo, pa? Mas mahalaga ba talaga sa'yo ang barkada at ang bisyo mo? Huwag mo akong sermonan na parang alam na alam mo ang lahat. Manahimik ka na. Nandito kami para sa'yo, pa. Hindi ka naman namin pababayaan. Huwag mo nang paabutin sa puntong mawala na rin kaming lahat sa'yo. Marami akong utang. At kung di ko isasangla tong bahay natin, wala akong ipambabayad sa mga kinauutangan ko. Ipakukulong nila ako. Ayokong makulong. Kaya mas pipiliin ko na lang tumira sa kalsada kaysa makulong ako. Ha? Anong utang yan? Bakit hindi mo sinasabi sa amin? Natatakot akong sabihin sa inyo kasi alam kong hindi nyo naman ako mauunawaan. Alam kong magagalit kayo sa akin. Puro kahihiyan na lang ang dinala ko sa inyo. Pamilya mo kami.
Kung may uunawa at tutulong sa inyo, kami yun. Sana kahit alam niyong magagalit kami, nagsabi kayo agad. Hindi sana kayo aabot sa punto na isasangla niyo tong bahay. Dito kami lumaki tapos mawawala lang to ng ganon-ganon lang. Ewan ko. Desperado na ako. Wala na akong maisip na ibang paraan. Lubog na ako. Hindi ko na alam kung paano aahon. Ang bahay na to na lang ang alam ko na makakapagligtas sa akin. Maayos pa natin to. Pero dapat makipagtulungan din kayo sa amin. Hindi ko na alam kung maayos ko pa tong gusot na napasok ko eh. Nandito kami. Tutulungan namin kayo. Pero tulungan nyo rin ang sarili nyo. Sumunod ka na lang kina kuya sa Amerika. Doon malilibang ka kasama ng mga apo mo. Makipagtulungan ka sa amin pa. Pinapangako namin sa'yo na maiiwasan mo yung mga bagay na dapat mong iwasan. May tatama ko pa ba to, Nak? Malaki ang utang ko eh. Hindi ko alam kung paano ko sila babayaran. Kaya kinakabahan talaga ako. Kakausapin ko mga kapatid ko para masolusyonan tong problema. Pero ipangako mo sa amin na hindi ka na uulit. Ipangako mo, iiwasan mo na mga barkada mo. Hindi ko ipapangako na magagawa ko agad. Pero kapag nalusutan ko lang itong mga utang ko, pipilitin ko na talagang magbago. Papa Dudut, na isalba ko ang bahay at lupa namin. Binayaran ng mga anak ko ang utang ko sa mga taong pinagkakautangan ko. Pinilit ko na ring iwasan ang mga barkada ko sa kahilingan na rin ng mga anak ko. Madalas akong sinusundo ni Melvin at sa bahay nila ako nagpapalipas ng oras. Noong ko lang napagtanto na napakaswerte ko pala dahil mahal na mahal ako ng mga anak ko. Hindi nila ako hinayaang malubog sa kahihiyan at tumira sa lansangan. Inayos ko ang mga papeles ko at nagpasya akong pumunta na lamang sa Amerika kasama ng anak ko. Nandito na ako ngayon sa California at dito ko na naisipang mag-email sa inyong programa. Masaya akong namumuhay kasama ang mga apo ko at marami namang pwedeng mapaglibangan dito. Kinalimutan ko na ang mga pangit na nangyari sa akin sa Pilipinas at nagpasya akong magbagong buhay dito sa abroad. May mga nagkakagusto sa akin ditong mga foreigner na kaidarang ko. Mga byuda at mga matagal nang hiwalay sa mga mister nila. Pero hindi ko pinapansin dahil ayoko ng panibagong love life. Nagsawa na rin siguro ako sa mga karanasan ko sa Pilipinas at sapat na ang mga yon para hindi ko na gustuhing mag-asawa pang muli. Magfo-focus na lamang ako sa pag-aalaga sa mga apo ko at sa pakikinig sa Barangay Love Stories Online. Dito ko na po tinatapos ang parte ng buhay ko na ibinahagi ko sa inyo. Naway dagsain pa ang email address ninyo ng mga kwento ng mga kabarangay na nagtitiwala sa inyong himpilan. Pagpalain pa ng husto ang Barangay LS 97.1 at ang programang Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Domeng. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1